Isusulong ng bagong pamunuan ng Department of Energy na gawing mas mura ang singil sa kuryente na binabayaran ng mga consumer. Ito ang balita ni Monokso. Isang malaking hamon para sa bagong pamunuan ng Department of Energy na pababain ang presyo ng kuryente, lalo na isinusulong ng administrasyon ang paggamit ng renewable form of energy gaya ng solar at wind. Ayon sa Energy Regulatory Commission, isa talagang hamon ang balansehin ang paggamit ng renewable energy at pagpapababa ng singil sa kuryente. Sinabi naman ng DOE, totoong mahal ang paggamit ng solar energy. Subalit, desidido si bagong DOE Secretary Alfonso Cusi na gawing mas mura ang singil sa kuryente. To reduce the power rate, which is our desire, and I'd like to make it possible. Ayon kay Cusi, babalansihin nila ang paggamit ng tradisyonal na pinagkukunan ng kuryente gaya ng coal at ang paggamit ng renewable energy. Bagamat tutol ang bagong administrasyon sa paggamit ng coal, hindi ito agad maaalis bilang isa sa pinakamalaking source ng enerhiya. As a developing country, we cannot afford to have coal. Not to have coal. No, you have to find that balance. No, hindi naman pwedeng lahat renewable. Nakahandang makipag-usap si Cusi sa Department of Environment and Natural Resources upang makahanap ng solusyon na magamit pa rin ang coal na hindi masyadong nakakaapekto sa kalikasan. Sa ngayon ay tuloy pa rin ang pagtatayo ng mga solar power plant sa bansa. Plano rin na mas palawigin ang tinatawag na FIT o Feed-in Tariff. Ito ay isang component na sinisingil sa bill ng mga consumer kapalit ng mga itinatayong renewable energy gaya ng mga solar power plant. Sa ngayon ay nasa 12 centavos ang FIT-all charge na sinisingil sa mga consumer. Tataas pa ito kapag mas maraming renewable energy na planta ang maitatayo. Mon Hocson, UNTV News Worldwide.